Mag-ingat. Anong ginagawa mo? Bastos na manyak. Delivery. Ate Ying, mauuna na po ako. Pasensya na po, pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Ako. Ang klorera ko. Pasensya na po talaga, Ate Ying. Kahit magkano, babayaran ko po sa inyo. Magbabayad. Anong pambabayad mo? Isa itong tunay na Yuan Qinghua porcelain. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong yuan. 5 milyon. Hindi. Ate Ying, isa ba itong modus? Sinasadya mo bang gumamit ng mga pekeng klorera para mang-scam? Bulag ba ako sa tingin mo? Hindi ako mang-i-scam sa mga mayayaman. Tapos sa isang tulad mo pa ako manloloko. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay regalo ni Zhou Shuyu para sa kaarawan ni Lolo Zhou. Dapat itong ihatid sa piging. Magbayad ka, bayaran mo ako ngayon din. Ginoong Zhou, sabi niyo po, bibilhan niyo ako ng jade bracelet. Bibili tayo, sino ba namang hindi bibili? Ang galing mo kagabi. Gantimpala mo ito. Mahal. Li Feng. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ngayong hapon, kasama mo ang mga kaibigan mo para magpasalon? Sino siya? Kaibigan mo. Oh, Kameng. Ito ba ang cute mong asawa? Sa labas, tawag sa akin ng baby ko ay Ginoong Zhou. Pero sa kama, Daddy, ang tawag niya sa akin. Pwede mo rin akong tawaging bestie. Anong kalokohan ang ginagawa nyo? Li Feng. Dahil nakita mo na rin naman. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Noong pinakasalan kita, habol ko lang ang pera nyo sa demolisyon. Sino bang mag-aakalang may sakit sa baga ang nanay mo? Ubos na lahat ng pera sa pagpapagamot. Isang hampas lupang delivery rider ka lang. Wala ka pa sa kalingkingan ni Ginoong Zhou. Kaya naman. Mag-divorce na tayo. Bakit? Naging mabuti ako sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mabuti ka sa akin. Kahit nga bag na dala ko, hindi mo mabili. Tapos sasabihin mong mabuti ka sa akin. Bakit mo naman siya na ganyan? Isa siyang top rider, di ba? Hay nako. Sige na. Ibilhan mo ako ng 2 kahon ng kondom. Sa'yo na ang sukli. Pandagdag din sa kita mo. Siguraduhin mong extra large ang bibilhin mo, ha? Ginoong Zhou, kung gusto nyo ng divorce, sabihin nyo ng diretso. Bakit kailangan nyo pang mang-api ng tao? Ate Ying, bakit mo ba pinagtatanggol ang cute na ito? Huwag mong sabihin, siya ang toy boy mo. Ano? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Bilisan mo na at lumayas ka na. Binigyan kita ng pagkakataon pero wala ka palang silbi. Ikaw. Sige, saktan mo ako. Sige na, subukan mo lang akong hawakan ngayon. Sinasabi ko sa iyo, magtatawag agad ako ng tao, para ay patanggal ang oxygen tube ng nanay mo, at pagkatapos ay palayasin siya sa ospital. Ano pang magagawa mo sa akin? Huwag mong pakialaman ang nanay ko. May paninindigan ka pa pala, ha? Sige. Halo. Pumunta kayo sa 2nd ospital. Iyong matandang babae doon. Turuan niyo ng leksyon para sa akin. Ang pangalan ay Miao Kuihua. Pipirma na ako. Pipirma na ako. Huwag niyo lang saktan ang nanay ko. Sa wakas, napirmahan din ang kasunduan sa diborsyo. Li Feng. Hindi naman ako mapagsamantala. Ito ang basura mong kayamanan ng pamilya. Ibinabalik ko na sa iyo. Ang jade pendant ng pamilya ko. Zhao Kameng. Hindi pa tayo tapos. Hoy, bata, mamamatay ka na nga lang. Ang talas pa rin ng dila mo. Zhou. Binibining Zhou. Ginoong Zhou, narito na si Binibining Zhou. Swerte mo na lang, bata, alis na tayo.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Umalis ka na. Ate Ying. Iyong 5 milyon. Gagawa ako ng paraan para mabayaran kayo. Sabi nang umalis ka na, minalas talaga ako. Bakit ba sa isang hampas lupang tulad mo pa ako napunta? Iyong 5 milyon. Ako na ang gagawa ng paraan. Naku naman. Nakakagigil talaga. Ikaw na suwail na ina po. Kaiyahiya ka sa angkan nating mga li. Kayo po ba ang ating ninuno? Mabuti naman at natauhan ka rin, bata, magaling. Ako ang ika-100 henerasyon ng mga ninuno ng pamilya Lee. Hindi ko akalain na matapos ang halos 1,000 taon, ang ina po ng pamilya Lee ay haantong sa ganitong kalagayan. Bata. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang lahat ng aking kaalaman sa medisina, kasama na ang golden pupils. Tandaan mo, dapat mong ibalik ang dangal ng pamilya Lee. Tanggapin mo ito. Ate Ying. Ang disenyo sa likod nyo. Napakaganda pala. Paano mo na lamang may tattoo ako sa likod? Ako. Manyak. Sinisilipan mo ako. Hindi po, hindi ko kayo sinisilipan, Ate Ying. Napatingin lang ako at bigla ko na lang nakita. Sandali lang. Paano ko yun nakita? Ang golden pupils na ibinigay ng ninuno, kaya palang makakita ng lahat. Ano pa kaya ang iniwan sa akin, ng ating ninuno? Hindi ko akalain na sa tindahang ito, puro peke pala ang mga narito. Iyong nabasag na florera lang pala ang tunay na kayamanan, kaya naman pala ganoon na lang ang pag-aalala ni Ate Ying. Halo, Binibining Joe. Binibining Go, magsisimula na ang piging sa madaling panahon. Ang in-order kong Yuan Qinghua porcelain. Siguraduhin mong sa loob ng 1 oras, may hatid mo na yan dito sa akin. Opo, opo. Lagot na, yari na talaga. Anong gagawin natin ngayon, Ate Ying? Ako ang nakabasag ng florera na yan. Pananagutan ko ang ginawa ko. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Nagmamagaling ka na naman. Alam mo ba kung sino sila? Ang pamilya Joe. Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Shansheng. Binura mo ang regalo para sa kaarawan ni Lolo Joe. Naisip mo ba kung anong gagawin nila sa iyo? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Lolo, hangad po namin ang inyong mahabang buhay at kasaganahan. Mula sa pamilya yon, isang Song Jae-drui. Hangad po namin ang inyong walang hanggang kaligayahan, Ginoong Joe. Mula sa pamilya Wang, 1,000 taong gulang na Lindsay. Hangad po namin ang inyong mahabang buhay na kasing daloy ng dagat, at tatag na kasing tibay ng punong pino. Mula sa pamilya Zing, isang perlas mula sa kanlurang rehiyon. Lolo. Kami ni Papa ay may espesyal na regalo, na inihanda para sa inyo. Ito po ang inihanda ni Papa, na purong gintong estatwa ni Maitreya Buddha. Tumitimbang ito ng 10,000 gramo ng ginto. Personal itong binasbasa ng punong monghe ng Templong Fagwang. Hangad po namin ang inyong mahabang buhay at kaligayahan. Sana ay lagi kayong nakangiti, basta't galing sa puso. Masaya na si Lolo. Hindi nga nagkamali, tunay na mayamang negosyante. Kahit na nasa ospital at hindi makapunta, 10,000 gramo ng ginto, napakalaking regalo niyan. Oo nga, tingnan nyo, ang Templong Fagwang ang pinakasikat na templo sa mundo. Dati, may nag-alok ng 100 milyon, para lang mabasbasa ng monghe pero tinanggihan sila. Sinong mag-aakalang mapapapayag sila ni Ginoong Joe? Papa, kami ni Yunlong, ay may inihanda ring regalo para sa inyo. Maganda yan, ilabas nyo na.
Ang Painting of Longevity Rats ni Master Chi. Matagal nang nagretiro si Master Chi sa pagpipinta. Hindi ko akalaing mapapapayag siya ng ikatlong sangay ng pamilya Joe. Lolo, hangad ko po na ang inyong buhay ay maging kasing ningning ng araw at buwan, at kasing haba ng langit. Shuyu, nasaan na ang regalong inihanda mo? Malapit na po siguro, papunta na rito, Kuya, Shuyu. Oras nyo na. Mag-uumpisa na ang seremonya, nasaan na ang regalo nyo? Ano po, Lolo? Ako. Tabi po muna, makikiraan lang po. Narito na ang regalo, tabi po, makikiraan po. Dumating na ang regalo. Lolo, ito po ang binili ko para sa inyo sa napakamahal na halaga, ang yuan. Ay, oo nga pala, ganito kasi yun, pasensya na, kababasag ko lang ng yuan Tsinghua porcelain mo. Binagsak mo. May isang piraso pa rito. Ang yuan Tsinghua ko. Huwag ka munang magpanik, hindi pa kami tapos magsalita, tingnan mo. Ito ang bagong regalong inihanda namin, espesyal para sa inyo. Tumingin kayong lahat, halika. 3, 2. Makinig kayong lahat, halika. 3, 2. Isang kampana. Isang basag na kampana lang pala. Ang lakas din ng loob mo, bata ka, Tae. Ika-8 pang kaarawan niyo po ngayon, at ito ang regalo niya para sa inyo. Hindi ito pagbati sa kaarawan, para itong paghahanda sa libing niyo, walang hiyang nilalang. Gusto mo na ba akong mamatay? Shuyu. Hinayaan mong ang isang delivery rider ay magdala ng basag na kampana rito. Ano bang ibig mong sabihin? Tiyo, sumosobra na po kayo. Hindi po, Lolo, wala po talaga akong kaalam-alam kung ano ito, mga tauhan. Silang dalawa, pati na ang basag na kampanang ito, kalad ka rin nyo palabas. Sandali lang. Huwag kang maging ignorante sa magandang bagay, espesyal ko itong inihanda para sa iyo, isang kampanang nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ano? Ang basurang ito, nagkakahalaga ng 1 bilyon. Oo, Li Feng. Sabi mo sa akin, ang lolo mo ay eksperto sa mga antigo. Kaya naniwala ako sa iyo. Bakit mo ako niloko? Ang kampanang ito ay matagal nang nakatambak sa bahay namin. Bakit hindi ko alam na nagkakahalaga pala ito ng 1 bilyon? Ate Ying, magtiwala ka lang sa akin. Ang kampanang ito, totoong nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Bata, sinasabi ko sa iyo, kung ang kampanang ito. Luluhod ako sa harap mo, at tatawagin kitang lolo. Huwag na. Ang tawaging lolo, parang masyado naman akong matanda niyan. Bakit hindi mo na lang ako tawaging tatay? Ikaw. Hoy, anong ginagawa mo? Tama na. Bata. Ngayon ang 8 pang kaarawan ko. Ayaw ko sanang may dam-anak na dugo. Pero mukhang wala kang respeto sa pamilya Joe. Mga tauhan. Ang hambog na ito. Kasama ang basag na kampanang iyan. Itapon niyo silang magkasama sa tambakan ng basura. Kilos. Kilos na. Sandali lang po. Dakilang Guroshu. Hindi ba't siya ang tinaguriang may mata ng Diyos? Ang pambansang eksperto sa pagtukoy ng tunay at peke, si Guroshu Junkai, hindi ba? Mabuti, Guroshu. Tulungan niyo po akong suriin ng mabuti. Kung ang basurang ito, ay talaga nga bang may halaga? Ito'y, bata, sinasabi mo na ang kampanang ito, nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Gusto ko itong suriin ng mabuti. Ano, nakita nyo na ba ng malinaw? Ito'y, makinig ka, sinasabi mo, na ang kampanang ito, ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Eksakto. Sa tingin ko, ang halaga nito ay 10 piso lang. Li Feng, sinabi mo sa akin na ang kampanang ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon, kaya naniwala ako sa iyo. Wala naman tayong atraso sa isa't isa. Bakit mo ako ipapahamak? Ate Ying, magtiwala ka sa akin. Ang kampanang ito, talagang nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Siya lang ang hindi nakakakita. Ikaw, ang cute mo naman masyado. Hindi lang ito nagkakahalaga ng 10 piso. Ito ay isa ring kasangkapan para sa pag-aalay sa mga yumao.
Pag-aalay sa mga yumao, lapastangan. Zhou Shuyu. Nagagawa mo pang isumpa ang iyong lolo, mga tauhan, kalad ka rin siya palabas, bugbugin siya ng husto. Zhou Bin, Zhou Shuyu, palayasin sila sa pamilya Zhou. Wala akong ginawa. Huwag po, tatay. Tigil, huminto kayong lahat. Sa unang tunog, darating ang hangin. Tumigil ka, ano bang ginagawa mo? Darating ang hangin. Tatay, masamang hangin ito. Ang pagpapatunog ng kampana ng patay sa isang piging. Ito ay isang sumpa. Li Feng, nababaliw ka na ba? Tumigil ka na. Sa ikalawang tunog, lilito ang mga ulap. Ito'y, subukan mong patunugin iyan sa ikatlong pagkakataon. Sisiguraduhin kung wala kang mapaglalagyan. Sa ikatlong tunog, kidlat at kulob. Huwag kang sumabog. Huwag mo akong takutin, kahit na nabasag mo ang aking porselana, at hindi mo ito mabayaran. Hindi mo kailangang isumpa ang buong pamilya ko. Sa ikaapat na tunog, darating ang ulan. Masama ito, ang ikalimang tunog ng kampana, tungkol iyan sa sumpa. May malaking katatakotang mangyayari. Bilisan nyo, pigilan nyo siya. Huwag nyo na siyang hayaang tumunog pa. Huwag ka nang tumunog, tumigil ka na. Sa ikalimang tunog, lilito ang banal na bagay. Lilito ang banal na bagay. Tingnan nyo, ano iyon? Isang dragon, iyan ang gintong dragon na may 5 kuko. Ang paglitaw ng gintong dragon ay isang magandang pangitain mula sa langit. Tingnan nyo. Ano ang kagat-kagat sa bibig ng dragon? Iyon ay isang painting. Iyon ay isang painting. Napakagaling ng pagkakagawa. Parang gawa ng langit. Ang mga hagod ng pinsel ay parang malayang sining. Tunay ngang isang pambihirang painting. Mukhang kawili-wili ito. Zhou Shuyu. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng isang magbubudol, para magpakitang gilas sa lahat, ay malalampasan mo na ang aking regalo. Ang painting ng mga daga na nagdiriwang ng kaarawan. Ano ba ang halaga ng 20 milyon kumpara dito? Ito ay mula pa sa hari ng Zhou 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang Imperial Dragon Ascension Painting. Hindi matatawaran ang halaga nito, kahit 1 bilyon pa ay kulang pa rin. Ano? Ito na nga ang matagal nang nawawalang pambansang kayamanan, ang Imperial Dragon Ascension Painting. Walang duda. Ito ang hinahanap ng mga ninuno ko, sa loob ng maraming henerasyon. Ang Imperial Dragon Ascension Painting. Ngayong araw, sa wakas ay nakita ko na ang tunay na anyo nito. Mga ninuno, patawarin niyo ang inyong apo. Sa wakas ay natupad ko na rin ang inyong pangarap. Nakita nyo na ang lahat, di ba? Kung ganoon, kukunin ko na ito. Ginoong Go, anong ibig mong sabihin? Ang painting na ito ay regalo para sa kaarawan ng tatay ko. Hindi ba't kanina lang ay minamaliit nyo ito? Sabi nyo pa nga ay itatapon nyo na lang, di ba? Bakit ngayon ay nagsisisi kayo? Huli na ang lahat. Ginoong Go. Ako ang unang nagbigay sa inyo ng 5 milyon. Pero binasag nyo ang aking Yuan Qinghua porcelain. Sabi nyo ang orasan na ito ang magsisilbing kabayaran. Kaya kahit ano pang lumabas sa loob ng orasang iyon, dapat ay pagmamayari na iyon ng pamilya namin. Tama. Binibining Zhou. Ang 5 milyon at ang 1 bilyon. Kahit tanga ay alam ang pagkakaiba niyan, di ba? Iyong 5 milyon. Ibabalik ko na lang sa inyo mamaya, pero... Ate Ying, sa pagnenegosyo, dapat ay may katapatan. Ang painting ko. Tanga ka ba? Hindi mo ba alam? Ang painting na iyon. 1 bilyon ang halaga. Ate Ying, 1 bilyon lang naman yan, di ba? Kikitain ko rin yan para sa iyo sa madaling panahon. Hoy, bata. Huwag mong isiping dahil sinwerte ka lang, at nakakuha ng kung anong lumang painting, ay eksperto ka na sa mga antigo. Kikita raw ng 1 bilyon. Ang lakas ng hangin mo ah. Hindi ko naman sinabing isa akong dakilang eksperto, pero, hindi rin ako tulad ng isang tanga riyan, na gumastos ng 20 milyon para bumili.
ng peking painting ng daga para sa kaarawan. Tapos ay ipinagmamalaki pa na parang kayamanan. Ikaw, bata, bulag ka ba o sadyang nagmamarunong lang? Pinaghirapan kong kitain ng perang ipinambayad ko riyan. 20 milyon ang ginastos ko, para mabili ang painting na iyan ng daga. Dumaan sa pagsusuri ang painting na ito. Sasabihin mong peke. Iyong Imperial Dragon Ascension painting mo kanina, tingin ko ay tsamba mo lang iyon. Ay ho. Nagkakamali ka sa pagkakataong ito. Ang painting na ito ng daga ay tunay na gawa. Nakakatawa talaga. Ang ganito kapangit na peking gawa, ay hindi nyo pa rin mahalata. Anong klaseng dakilang eksperto ka? Mabuti pang magbitiw ka na sa trabaho mo. Umuwi ka na lang at mag-alaga ng apo. Ikaw, bata, dahil nakilala mo ang Imperial Dragon Ascension painting. Ang mga sinabi mo kanina, ay palalampasin ko na muna. Umalis ka na. Tama, umalis ka na agad, bago pa tuluyang magalit si Lolo. Kundi ay baka hindi ka na makaabot pa. Li Feng. Tara na, umalis na tayo agad. Hindi talaga natin kayang banggain ang pamilya Joe. Sige. Tutal handaan naman ito para sa kaarawan. Hayaan mo man lang akong uminom ng tubig. Tara na. Ang painting ko ng daga para sa kaarawan. Lolo, hayagan niyang sinira ang regalo sa inyo. Malinaw na wala siyang respeto sa inyo. Wala siyang respeto sa pamilya Joe. Hoy, bata, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung talagang balak mong manggulo dito sa handaan ng pamilya Joe, sisiguraduhin kung hindi mo na masisikatan ng araw bukas. Lolo, huwag niyo na siyang pansinin. Galit na ang lolo mo. Huwag mo na kaming idamay sa gulo. Mga tauhan, sandali lang. Tingnan niyo muna ito. Tingnan niyo muna ng mabuti ang painting na ito. Anong titingnan? Sira na ang painting ko. Wasak na ang gawa ko. Mga tauhan, pumarito kayo. Dakpin niyo ang dalawang ito. Baliin niyo ang mga binti ng mga asong iyan. Anong tinitingin-tingin niyo? Ayos pa naman. Wala namang nagbago. Oo nga. Ay, bata, gusto mo ba akong hamanin? Teka, sandali lang. Tingnan niyo uli ng maigi. Ang painting na ito, may problema talaga rito. Tingnan niyo ngayon. Ang painting na ito. Bata, huwag ka nang magpanggap, tapos ka na. Sino ba itong si Wang Dengfeng? Hindi ko akalain na si Lolo Joe ay ganito kalakas ang impluensya. Napakaraming pintor mula sa iba't ibang dinastiya ang nagtulungan para ipinta ito para sa inyo. Siguro noong nakaraang linggo lang ito natapos, no? Ate Ying, tama ang sinabi nyo. Ang painting na ito, gawang nakaraang linggo, nga lang ito. Gawang nakaraang linggo. Siguradong peke pero mukhang totoo. Lolo, hindi po ganoon iyon. Wala po akong kinalaman. Tumahimik ka. Wala kang silbing bata. Huwag niyo po siyang pigilan. Kayo po ang tunay na eksperto sa mga antigo. Handa po ako na ibigay ang titulong dakilang mata sa inyo. Pakiusap, tanggapin niyo po akong maging estudyante niyo. Hindi. Ano bang pakialam ko sa sinasabi mong dakilang mata? Wala akong interes dyan. Kailangan ko pang mag-deliver ng pagkain. Tumayo ka na riyan. Nakakapagtaka, paano nagkaroon ng ganitong sakit ang panganay na dalaga ng pamilya Joe? Hoy, binibining Joe. Halika muna rito sandali. Bakit? Binibining Joe, kailan ang huling beses na nakipagtalik ka? Kailan iyon? Hindi. Bastos ka, puro kakalokohan. Bakit mo ako sinasaktan? Hindi naman ako ang may gawa niyan. Masyado ka kasing aktibo sa pakikipagtalik, kaya naman naipon na ang lason sa loob ng katawan mo. Kung hindi pa yan magagamot agad, hindi ka naaabot pa ng 7 araw. Lapastangan kang bata ka. Ang anak ko ay isang dalagang busilak pa ang puri. Wala pa nga siyang nagiging boyfriend.
Paano siya gagawa ng ganoong bagay? Ano bang alam mo, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Ganito ang sitwasyon nyo, Binibining Joe. Siyempre, ang pribadong buhay mo, ay kalayaan mo. Wala akong pakialam doon. Pero tandaan mo, ang lason sa katawan mo ngayon, kapag hindi pa naagapan, pagsisisihan mo ito sa huli. Anong pinagsasabi mo? Malinis ang konsensya at katawan ko. Huwag mo akong gawa ng kwento at sir andito. Sige, magmatigas ka lang hanggat gusto mo. Sinasabi ko sa iyo. Pagkalipas ng 3 araw, hindi mo na matitiis ang sakit ng tiyan mo. Mararamdaman mo ang libo-libong, parang mga uod na gumagapang sa loob mo. Sa ika-7 araw, kakalat ang lason sa buong katawan mo, at dodyugo ang bawat butas sa mukha mo hanggang sa mamatay ka. Hamak na delivery rider ka lang. Lumayas ka na sa harap ko. Akala mo naman kung sinong magaling na doktor. Leyes. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Sino ba ang mga yon? Ate Ying. Muntik na tayo doon, buti na lang nakaligtas tayo. Nalampasan natin ang panganib na yon. Pero, paano mo nalaman na ang nasa loob ay ang Imperial Dragon Ascension Painting? At paano mo nalaman na peke ang isa pang painting? Ate Ying. Kung sasabihin ko sa iyong, mayroon akong golden pupils. Maniniwala ka ba? Masyado ka na yatang nalululong sa mga teleserye. Bumalik ka na nga sa pagde-deliver mo. Sige. Aalis na muna ako ngayon. Sa susunod na mag-order ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahusay na rider. Sige ba? Ang mahusay na rider na ito ang magdadala ng order mo sa susunod. Halo. Kuya, anong gagawin natin? Sabi ng mga taga-ospital, kapag hindi pa tayo nagbayad, palalayasin na nila si nanay. Huwag kang mag-alala, hintayin mo ako. Kaladkarin nyo palabas ang hampas lupang yan. Direktor Wang, nakikiusap po ako, bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Huwag nyo siyang galawin. Nay. Nanay. Direktor Wang. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan nyo pa po kami ng kaunting panahon. Gumagawa na po ng paraan ang kuya ko para makahanap ng pera. Kaunting palugit lang po. Kapag hindi na operahan, mapapahamak ang nanay ko. Ilabas na yan. Tigil, huwag niyo siyang hawakan. Adeng. Kuya. Anong nangyayari dito? Ayos lang ako. Li Feng. Umuwi na lang tayo. Huwag na nating ituloy ang pagpapagamot, anak. Nay, paano namang hindi gagamutin? Tumayo ka muna. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa sakit ninyo. Kuya, magpahinga ka na lang ng mabuti. Ang ospital na ito ang pinakamagaling sa Nanzhou. Siguradong mapapagaling nila ang sakit mo. Bunso, huwag mo na akong alu-aluin pa rito. Alam ko ang lagay ng katawan ko. Paubos na ang oras ko. Sayang lang, hindi natin nahanap ang mahiwagang doktor na nanggamot sa pinuno ng pamilyang Wang. Kung may makakapagpagaling lang talaga sa pinuno ng mga Wang. Ang pamilyang Wang ang pinakamataas sa 4 na malalaking angkan sa Shangjing. Tiyak na mapoprotektahan nila ang pamilyang Zhou natin. Sige na, huwag na nating pag-usapan yan. Samahan mo akong maglakad-lakad sa labas. Dami mong Saturday. Lalayas ba kayo ng kusa? O gusto ninyong ipakaladkad ko pa kayo palabas? Direktor Wang, pakiusap po, bigyan nyo pa kami ng kaunting oras. Kuya, hindi ba't nanghiram ka ng pera? Nakahanap ka ba? Wala pa. Napakakaawa naman talaga. Tingnan ninyo ang sarili nyo. Ang painting na ito. Siya yon. Ang taong kahit pambayad sa ospital ng sariling ina ay, hindi man lang makalakam, tapos nangangarap pang kumapit sa mga mayayaman, napakawalang utang na loob na anak, Nay. Linlin. Huwag kayong mag-alala, kaya kung gamutin ang sakit, ang pera. Kaya ko rin kitain yan. Ito'y. Hindi maganda ang lagay ng nanay mo ngayon. Huwag ka nang magmayabang pa. Maghanap ka na agad ng mahihiraman ng pera, para maoperahan na ang nanay mo. Magandang araw po, Tagapangulo. Magandang araw po, Tagapangulo Joe. Ang laki mong tao. Kung wala kang pera, aminin mo. Nagawa mo pang magyabang dito. Hinahayaan mo pang ang nanay at kapatid mo, ang magsakripisyo ng dangal at lumuhad para magmakaawa. Lalaki ka ba talaga? Kuya, tara na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Naiinis ako kapag nakakakita ng mga taong inutil, nakakapagpataas ng presyon.
Tagapangulo Joe. May problema po ba kayo sa puso? Baka may paraan ako. Huwag kang ang magpanggap na parang kung sinong eksperto rito. Ang sakit sa puso ng kuya ko. Alam ng buong lungsod ng Nanjo yan. Huwag mong isiping maniniwala ako sa mga imbento mong salita. Kuya, hindi mo pa ba alam? Kanina lang sa piging. Sinabi ng lalaking ito na masyadong madalas makipagtalik si Shuyu. Pinapayuhan pa siyang maghinay-hinay. Tagapangulo Joe, huwag kayong magpapalinlang sa lalaking ito. Kung marunong talaga siya sa medisina, bakit hindi niya gamutin ang sarili niyang ina? Sa halip, dito pa siya nagpapagamot sa ospital natin. At may utang pa silang pambayad sa amin. Itoy. Ang mga kabataan dapat ay marunong lumugar. Huwag mong pangaripang umangat sa isang iglap lang. Tagapangulo Joe, may problema kayo sa inyong pagkalalaki, hindi ba? Tama ang sinasabi ko, di ba? Tagapangulo Joe, may erectile dysfunction po kayo, tama ba? Bastos na bata, ang lakas ng loob mong insultuhan ang aming chairman. Tama na. Bata. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Bigyan mo ako ng 1 milyon, at tinitiyak ko sa iyong maibabalik ko ang dati mong kalagayan. Maibabalik ang iyong kabataan. Sige. Kuya. Para saan pa? Bakit mo siya bibigyan ng ganoon kalaking pera? Pangatlong kapatid, isa lang siyang hampas lupa. Anong karapatan mong lokohin ang pamilya Joe ng ganito karaming pera? Pangatlong kapatid. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kapag hindi mo ito napagaling, buhay mo ang magiging kabayaran. Nagkasundo na tayo. Kuya. Kuya. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Isa kang ang manluloko. Mga tauhan, ikaladkad siya palabas, bugbugin siya hanggang sa malumpo. Sandali lang. Batang kapatid. Ang sakit ko sa puso. Sa iyo na lang nakadepende. Pangalawang kuya, anong nangyayari? Sigurado ka bang hahayaan mo siya? Isa lang siyang manlolokong delivery boy. Hindi mo dapat hayaan ang isang manloloko na lalong magpalala ng iyong karamdaman. Iyan ba? Talaga bang napagaling mo na? Chairman Joe, kung hindi po kayo naniniwala, maaari kayong humanap ng ibang susubok. Tama na. Kapatid. Kung magaling na o hindi ko ba malalaman? Batang kapatid, ang sakit ko. Sa iyo na lang talaga nakasalalay. Walang problema. Subalit, kailangan ko ng 50 milyon. Siya ang magbabayad. Kailangan ko ng 50 milyon. Siya ang magbabayad. Bastos ka, pati ako idadamay mo. Pangatlong kapatid, ang bayad sa gamot ko, ikaw ang magbayad. Bakit ako, kuya? Sige na, chairman, umatras po muna kayo ng kaunti. Sige, sige, sige. Tunay ngang ang bayani ay nagmumula sa kabataan. Kapatid, magbayad ka na. Nay, tero na. Sandali lang, sandali lang. Mayroon sana akong munting kahilingan. Hindi ko alam kung, Chairman Joe, sabihin niyo lang po, walang problema. Batang kapatid, dahil mayroon kang pambihirang galing sa panggagamot, maaari mo bang tulungang gamutin ang isang tao? Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawalan ng gantimpala, walang problema. Napakabuti naman kung ganoon. Kung gayon, ayos na ang usapan.
Pagkaraan ng 5 araw, mismong ako ang magpapadala ng tao para sunduin ka. Sige. Nay, Linlin. Alis na tayo. Sa ganitong bulok na ospital, huwag na tayong magpagamot dito. Itoy, sandali lang. Maling akala lang ito. Pasensya na. Ang bayad sa gamot ng nanay mo. Sagot na lahat ng ospital namin. Ang nanay ko. Huwag na lang. Isang hamak na delivery rider lang ako. Anong karapatan kong magpagamot sa ospital nyo? Ano? Mga walang kwenta. Sinong nag-utos sa inyong gawin ito? Paumanhin po, tagapangulo. Nagkamali lang po. Hindi ko naman ginasto ito. Siguradong dahil ito sa nangyari sa handaan. Gumaganti sa akin si Joting. Lagot. Nasa panganib si Ate Ying. Ate Ying. Ate Ying. Anong nangyari dito? Ate Ying. Kasalanan mo ang lahat. Sinabi ko na sa iyo noon pa, huwag mong kakalabanin si Zhou Yunlong. Hindi ka naniwala, nagdala siya ng mga tauhan sa tindahan ko ng Antigo. Ito, pinagbabasag nila ang lahat ng mga mamahaling Antigo ko. Nag-order siya sa akin, ng mga paninda na nagkakahalaga ng 30 milyon, kapag lumampas sa taning. Ano? Siya na naman. Ate Ying, huwag kang mag-alala, hindi ba 70 milyon lang iyon? Sa kakayahan ko, siguradong matutulungan kitang mabuo ang halagang iyan. Mabubuo. Isa kang delivery rider, saan ka kukuha ng ganoon kalaking pera? Masama ito, kahit hindi nabayaran ang gamot ni nanay, hindi pa rin sapat ang perang ibinigay ni Tagapangulo Joe. Anong gagawin ko? Paano na ito? Ako, saan ako hahanap para sa kanya, ng 70 milyong iyon? Ate Ying, sa sitwasyong ito, isa na lang ang paraan. Ate Ying, huwag mong sabihing balak mong magsugal sa bato. Pagsusugal sa bato. Pagsusugal sa bato. Anong klaseng sugal sa bato yan? Isang hiwa, pulubi. Isang hiwa, milyonaryo. Isang hiwa, lamay ang hantong. Hindi mo pa ba naririnig yun? Hindi pa. Hindi pwede, hindi pwede. Ito, masyadong delikado ang sugal na iyan. Kapag natalo ka, ubos talaga ang lahat ng puhunan mo. Ayos lang, Ate Ying. Sasama ako sa iyo doon. Kahit nga kung ano ang sugal sa bato ay hindi mo alam. Paano mo ako masasamahan? Kung hindi alam, edi pag-aralan. Ate Ying, huwag mong kakalimutan, ako ang nakatuklas ng Imperial Dragon Ascension Painting. Sa mga ganitong bagay, may talento ako. Sa ngayon, ito na lang talaga ang tanging paraan. Magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Mga panauhin. Hali kayo at tingnan nyo ito. Magandang binibini. Tingnan nyo po ito. Ang mga dekalidad na ore na ito, napakaganda ng kalidad, at mataas ang tsansang makakuha ng jade. Kaya lang, medyo may kamahalan ng presyo. Nako, magandang binibini. Hindi lang kayo maganda. Matalas din ang paningin nyo sa magagandang bagay. Ang mga ganitong gamit, mas mabuti ng mahal basta sigurado, di ba? Ate Ying, mga reject lang ang mga ito. Walang makukuhang maganda rito. Boss, magkano ito? Ang mga ito ay mga hamak na bato lang na kilo-kilo. Kung gusto mo, kunin mo na sa halagang 10,000. Sige. Wala akong dalang ganoong kalaking pera. Gusto mo ba? Pumili ka pa ng maigi. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo malulugi rito. Anong klaseng basura ito? Pati ba naman sugal sa bato papasukin mo? Zhao Kameng, Zhou Yunlong. Li Feng, bakit ka nandito? Huwag mong sabihing nangangarap ka ring yumaman ng magdamag. Ang mga hampas lupang tulad niya, basurang or lang ang kayang bilhin. Kapag nakakuha ka ng Imperial Green Jade dyan, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Ayoko ng apo na kasing sama mo. Bata, naghahanap ka ba ng gulo? Bakit? Ang dakilang tagapagmana ng pamilyang Zhou. Hindi ba marunong tumanggap ng hamon? Sige, bata. Kung matapang ka talaga, magsugal tayo. Pipili tayo ng ore dito. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng mas magandang jade. Sige, hamon tinanggap. Ayos. Kapag natalo ka,
Luluhod ka. At tatawagin mo akong lolo. Tungkol naman sa kanya. Luluhod siya sa kama ko at tatawagin akong daddy. Ikaw, Ginoong Joe. Ikaw, Li Feng. Sige, makipagpustahan ka sa kanya. May 30,000 pa ako rito. Gamitin mo itong pambili ng ore. Siguraduhin mong tatalunin mo siya. Sige. Ang pustahang ito, tinatanggap ko. Pero kapag ikaw ang natalo, ikaw at ang malanding si Zhao Kemeng ay magsasampalan ng 100 beses. Sige. Bata, umpisahan na natin, boss. Gusto ko ang isang ito. Ito po. Sige po. Bata, ikaw naman. Gusto ko ito. Walang kwenta. Talaga bang umaasa kang sa basurang iyan? Makakakuha ka ng Imperial Green. Managinip ka na lang, Li Feng. Kung magmamakaawa ka sa akin, papahiram kita ng kaunting pera. Sa ganitong paraan, makakabili ka ng mas maayos na materyales. Para hindi naman masyadong kaiyahiya ang pagkatalo mo. Boss, magkano po ito? Ito ba? 30,000 yuan, Young Master Joe. Ang isang ito ay 500,000. Sige. Ay swipe mo ang card ko. Sige po. Heto na po, kunin nyo na. Sa pagkakataong ito, hiwain mo ito sa harap ko mismo. HMPH, hindi ako naniniwala. Hoy, bata, sinwerte ka lang talaga kanina. Sige. Boss. Hiwain mo muna ang sa akin. Sige po. May berde. Sabi na nga ba, berde ang loob. Hindi ba yan ang High Ice Emperor Green? Ang ganitong kalidad ay nagkakahalaga ng hindi bababasa. 8,000,000 yuan. Young Master Joe, napakagaling nyo talaga. Hamak na mas magaling kaysa sa basurang iyan. Bata. Tingnan mong mabuti. Ito ang tunay na kakayahan ko. Umaasa ka pa rin ba talaga, na ang tumpok ng basurang iyan ay may laman? Sa tingin ko. Laktawan na natin ang proseso. Lumuhad ka na lang agad sa harap ko, at tawagin mo akong lolo. Boss, hiwain mo na. Li Feng, napakatigas talaga ng ulo mo. Gusto kong makita, kung anong klaseng basura ang makukuha mo riyan. Lahat kayo, hali kayo at maging saksi. Sabi ng batang ito, kapag hindi siya nakakuha ng Emperor Green mamaya, luluhing siya at tatawagin akong lolo. Tulungan niyo akong bantayan siya, ha? Zhou Yunlong. Akala mo ba pareho kami ng ugali, ninyo ni Zhao Kemeng? Napakakapal ng mukha nyo. Boss, ituloy mo lang. Sige po, panoorin nyo itong mabuti. Magandang araw, President Joe. President Joe, naghihintay po si Vice President Chen sa conference room. Handa na pong makipag-usap sa inyo tungkol sa Phoenix City Construction Project. Ang chairman, sa pagkakataong ito, ay ibinigay sa inyo ang Phoenix City Project para kayo ang mamahala. Mukhang sa hinaharap, ang Joe Group ay malamang na kayo na ang magmamana. Ang tita ko, pati na ang pinsan ko, ay matagal nang nag-aabang na maaga ang Joe Group. Hindi ako pwedeng magpabeya. Tara na. President Joe, ayos lang po ba kayo? Napakasakit ng tiyan ko. Parang may mga maliliit na uod na gumagapang sa loob. Posible kayang, totoo ang sinabi ng Li Feng na iyon. Pagkalipas ng 3 araw, makakaranas ka ng hindi matitiis na sakit ng tiyan. Sa loob ng tiyan mo, magkakaroon ng libo-libong, parang mga uod na gagapang kung saan-saan. Sa ika-7 araw, kakalat ang lason sa buong katawan mo. Dodyugo ang bawat butas ng iyong mukha at mamatay ka. Li Feng, hanapin niyo si Li Feng. Sige, gawin mo na. Sige po, bilis, simulan na. Imposible to, peke yata to. Saan banda ang berde riyan? Bakit naging ganito? Ang ganitong klaseng basura, ang tsansang makakita ng berde riyan ay wala pang isa sa 10,000. Tama ka. Mukhang kailangang lumuhad ng batang ito kay Senyorito Joe, at humingi ng tawad ngayon. Hoy, bata, ang batong ito. Hiniwa ko na ang parte na posibleng may berde, pero wala talagang lumabas. Sigurado ka bang itutuloy mo pa? Hiwain mo, talagang matigas ang ulo mo, ayaw mong sumuko hanggat hindi ka napapahiya. Boss, hiwain mo na.
Ipakita natin sa kanya na ang basurang yan ay hinding-hindi magkakaroon ng laman. Sige, pangalawang hiwa. Wala pa rin. Bata, sasabihin ko sa iyo, may kasabihan kami sa negosyong ito. Kapag dalawang hiwa na at walang berde, sigurado ng basura yan. Ano, luluhod ka na ba sa harap ko ngayon? O gusto mong ipakaladkad pa kita para lumuhod? Sabi ninyong lahat, kapag dalawang hiwa at walang berde, ay matatawag na basura. Pero sa tingin ko, sa ikatlong hiwa, lalabas ang pinakapambihirang jade. Boss, Li Feng, tama sila. Kahit hiwain mo pa uli, wala na itong saysay. Bakit hindi ka nalang lumapit? At magmakaawa sa dati mong asawa, ayos lang yan, ang tunay na lalaki. Dapat marunong tumanggap ng pagkatalo. Ate Ying, ang pinagpupustahan natin dito ay hindi lang pera, kundi ang dangal ko. Hindi pa tapos ang laban. Gusto mo ba talaga akong makitang lumuluhod at humihingi ng tawad sa kanila? Sige. Dangal ang nakataya rito. Ano man ang lumabas sa batong iyan ngayon, sasamahan kitang harapin sila. Boss, buksan mo na. Boss Guko. Gusto ko talaga ang katapangan mo. Hindi na ako makapaghintay. Natawagin mo akong daddy kapag nasa kama na tayo. Senyorito Joe, ang dami mo namang gustong maging anak. Sige, dahil ayaw ninyong sumuko, ibibigay ko sa inyo ang huling hiwa. Tingnan ninyong mabuti. Ito ay isang Imperial Green Glass type. Imperial Green Glass type, walang duda. Ito ang pinakapambihirang uri ng jade. Tingnan nyo ang kintab at kalidad. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100 milyon. 100 milyon. Ang galing mo, Li Feng. Mayaman na uli ako. Hindi, imposible to. Hinding-hindi ito mangyayari. Sa basurang batong iyan, paano magkakaroon ng Imperial Green? Boss, baka nagkakamali ka lang. Mahal, hindi ko akalain na makakakuha ka talaga ng Imperial Green Jade. Zhao Kemeng, hiwalay na tayo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Mahal, alam kong galit ka pa rin. Kasalanan ko ang lahat. Ayaw ko nang makipaghiwalay sa iyo. Basta ibigay mo lang sa akin ang Imperial Green Jade na iyan. Pangako ko, mula ngayon, magsasama na tayo ng mabuti. Ang taas naman ng pangarap mo. Anong karapatan mong saktan ako sa itsura mong yan? Ang dumi mo, dahil si Guying ay girlfriend ko na ngayon. Zhou Yunlong, oras na para panindigan mo ang mga kasinungalingan mo. Natalo ako, tapos ano ngayon? Bakit? Tatakasin mo ba ang utang mo? Kung tatakasin ko, anong magagawa mo? Ikaw, Li Feng. Huwag mo siyang gagalawin. Teritoryo ito ng pamilya Zhou. Natatakot ka na, no? Sasabihin ko sa iyo, bata, ang tiyuhin ko ay ang chairman ng Nanzhou Mining, ang isang tulad mong hampas lupa, kahit tagabitbit ng sapatos. Hindi ka nababagay sa pamilya Zhou. Ang lakas ng loob mong kalabanin kami, sisiguraduhin kong dito sa Nanzhou. Kahit pampalimos, wala kang makukuha. Ah, talaga ba? Paano mangyayari iyon? Ang dakilang tagapagmana ng pamilya Zhou. Ganoon na lang kadaling sumuko. Sino ba namang hindi, di ba? Pero kung sino ang tumaya, dapat marunong tumanggap ng talo. Bagay lang iyan sa kanya. Bakit parang hindi na ako makapagsalita ng maayos, bata? Ikaw pala ang may gawa nito. Anong klaseng pangkukulam ang ginawa mo sa amin, Ginoong Zhou? Maaari ka nang umalis ngayon. Magaling ka, bata. Ikaw pala talaga. Lulumpuhin kita. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ikaw pala. Gusto mong ipagtanggol ang batang ito, ganoon ba, Zhou Yunlong? Sa halip na nag-aaksaya ka ng oras sa pagsusugal ng bato, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti, kung paano ka magpapaliwanag kay Lolo pag uwi mo, ikaw. Sige, bata. Tatabasin din kita sa ibang araw. Alis na tayo. Sinabi ko na sa iyo noon pa, sa loob ng 3 araw, siguradong hahanapin mo ako. Wala pang 3 araw. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Li Feng. Alam ko na ang pagkakamali ko. Parang awa mo na, iligtas mo ako. Aayusin ko ang lahat ng gulo rito para sa iyo, okay? Liu Li.
Ginoong Lee. Pakiusap, iligtas niyo po si Madam Joe. Li Feng. Iligtas mo sila, bilis. Ayos na. Ano ang nararamdaman mo? Ako. Nararamdaman ko, na parang hindi na masakit. Huwag ka munang magdiwang. Pansamantala ko lang, pinigil ang lason sa katawan mo. Sa loob ng 7 araw, kailangang makakuha ng bagong lunas, para tuluyang matanggal ang lason sa katawan mo. Kung ganoon, bigyan niyo na po ng lunas si Madam Joe. Bakit ka nagmamadali? Wala pang ang mga sangkap, paano ko siya gagamutin? Bibigyan kita ng 3 pang araw. Kapag nakumpleto na ang mga sangkap, pumunta ka sa tindahan ng Antigo at hanapin ako. Ganoon nga, para makagawa ako ng bagong panlaban sa lason para sa iyo. Siya nga pala, Ate Ying, tulungan ka muna naming bayaran ang utang mo. Tara na. Lakad na tayo. Li Feng. Ate Ying. Tungkol doon sa Jade, nakahanap na ako ng bibili. Ang presyo ay 200 milyon. Nagbigay na siya ng 100 milyong deposito. Babayaran ko muna yung 70 milyon kong utang. Ang matitirang 10 milyon. Hahatiin nating 2. Maghanap ka ng magandang girlfriend. Iyang si Zhao Kemeng. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ate Ying. Sa totoo lang, ako. Xiaoman, malapit na ang oras. Sunduin mo na ang dakilang doktor. Hihintayin kita sa hotel. Dapat ay paparating na ang pinuno ng pamilyang Wang sa hotel. Sige po, huwag kayong mag-alala, Itay. Ako na ang bahala rito. Bakit ko nakalimutan? Tatanungin ko si Itay kung saan nakatira ang dakilang doktor na iyon. Xiaoman. Tita. Mahalaga ang trabaho, pero kailangan mo ring magpahinga. Siya nga pala, tita, kilala mo ba ang dakilang doktor na sinasabi ni Itay? Ano ang pangalan niya at saan siya nakatira? Ah, ang dakilang doktor na iyon ba? Wu Wen ang pangalan niya. Siya ang panganay na anak ng chairman ng Wu Group. Pero sa oras na ito, siguradong nasa opisina siya ni Shuyu. Ginagamot siya ngayon. Ganoon pala. Gusto kong makita ng personal kung gaano ba talaga kagaling ang doktor na ito, para hanggan siya ng husto ni Itay. Dito na nagtatapos ang ating pagpupulong ngayong araw. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga gawain. Salamat sa inyong lahat. Pakitandaan mo ito. Ah, President Joe, ayos lang ba kayo? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Sabi ni Li Feng noong nakaraan, kailangang matanggal ang lason sa loob ng 3 araw. Pang ilang araw na ba ngayon? Ngayon ang 15, pangatlong araw na po, bilis. Tawagan mo si Li Feng. Papuntahin mo siya rito ngayon din. Ang tagal nang naipadala ng mga gamot, bakit wala pa ring nangyayari? Hello? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. President Joe, walang sumasagot. Ang Li Feng na iyon, baka niloloko lang tayo. Sa totoo lang, baka hindi niya talaga kayang gamutin ang sakit nyo. Kaya tumakas na siya. President Joe, President Joe. Doktor, maghanap kayo ng doktor, bilis. Narito na ang doktor. Shuyu, nabalitaan kong nagkaroon ka raw ng isang malubha at kakaibang sakit. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ng pamilyang Wu para mahanap ang eksperto sa paggamot ng mga pambihirang sakit na ito. Dr. Chen, halika rito. Binibining Joe, gagamutin ko na po kayo ngayon. Hindi maaari. Sabi ni Li Feng, siya dapat ang personal na gagamot. Kung gagalawin natin ito ng mag-isa, baka lalong lumala ang kalagayan ko. Sino ba iyang Li Feng na iyan? Wala siyang binatbat. Si Dr. Chen ang tunay na eksperto sa larangang ito. Ang nanggagamot sa mga malalalang sakit ay hindi basta-bastang kung sino-sino lang sa labas. Ibang level ito, hindi hamak na mas mataas. Tama po kayo, Ginoong Joe. Si Li Feng ay isang hamak na delivery boy lang. Baka sinwerte lang siya noong nakaraan. Kaya gaman ng bahagya ang pakiramdam nyo. Ngayon, hindi na siya makontak. Siguradong tumakas na yun dahil takot mabuko. Binibining Joe, mukhang napakalala na ng kondisyon nyo. Kung hindi nyo pa ako hahayaang gamutin kayo, kahit ang pinakamagaling na manggagamot pa ang dumating, wala na ring magagawa. Ginoong Joe, huwag na po kayong mag-atubili.
Dr. Chen, simulan na ang paggamot. Binibining Joe, ito ay isang pambihirang impeksyon sa sikmura. Mabuti na lang at noong nasa ibang bansa ako, ay nakapagsigawa ako ng pag-aaral sa ganitong kaso. Isang turok lang. Gagaan agad ang pakiramdam nyo. Dr. Chen, iturok mo na. Napakaraming sangkap. Para lang makagawa ng isang maliit na tableta. Sayang lang talaga. Tigil, tigil. Huminto kayo. Sino ang nangangahas namang istorbo sa panggagamot ko? Huwag na doktor. Ginagamot mo ba siya o pinapatay? Anong sabi mo? Sino ka ba? Sino ako? Ako ang doktor niya. Binibining Joe, inumin mo na agad ang gamot na ito. Ang gamot ko. Saan mo ba nakuha yan? Isa kang manloloko. Hindi ka ba makapanloko sa ibang lugar? Kaya dito ka pa nagpunta para may merwisyo. Hindi ba? Tigil. Li Feng. Kumuha na si Young Master Wu ng internasyonal na eksperto, si Dr. Chen, para gamutin ang ating CEO na si Joe. Hindi ka na kailangan dito. Umalis ka na agad sa Joe Group. Binibining Joe, kayo na ang magsabi. Sino ang paniniwalaan nyo? Ako o siya? Ang isa ay kilalang eksperto sa buong mundo. Habang ang isa naman ay hindi malaman kung saan lupalop ng galing na manloloko. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Li Feng. Mabuti pang umalis ka na muna. Ibibigay ko pa rin naman ang bayad sa iyo. Umalis ka na. Sige. Aalis ako kung aalis. Pero babalaan kita sa huling pagkakataon. Ang lason sa katawan mo ay kumalat na sa iyong mga lamang loob. Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi mo pa iinumin ang panlaban na ito, tiyak na kamatayan ang sasapitin mo. Nangangahas ka pang isumpa ang aming CEO. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, ipapatapon na kita sa mga security guard. Huwag na. Kusa akong aalis. Mga hanggal. Dr. Chen, ipagpatuloy ang paggamot. Sige po. Tapos na. Ginoong Joe. Ginoong Joe. Ginoong Joe, ayos lang po ba kayo, Ginoong Joe? Dr. Chen, anong nangyayari? Ako, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Ang kondisyon ni Binibining Joe, malinaw na kaparehong-kapareho ito ng ginamo ko noon. Ito, bakit naging ganito? Kuwak doktor, anong gagawin natin, Ginoong Joe? Ang lason sa katawan nyo ay kumalat na sa inyong mga lamang loob. Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi nyo pa maiinom ang Penaidoto na ito, tiyak na mamatay kayo. Peke ka. Sa sitwasyong ito, wala na tayong ibang magagawa. Hindi. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa inyo, kung may mangyaring masama sa kanya, kagagawan nyo iyon ng kasama mong iyan. Wala kaming kinalaman dyan. Labas kami rito. Ginoong Joe, ano pong nararamdaman nyo? Ako. Parang hindi na masakit ang tiyan ko. Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa Diyos. Tumatalab na ang gamot ni Li Feng. Sinasabi mo bang ang gamot ni Li Feng ang nagligtas sa akin? Opo. Nasaan siya? Ginoong Joe, nakalimutan nyo na ba? Pinaalis natin siya. Bilis, kilos. Hanapin nyo siya at pabalaykan dito. Bilis, palibutan ng Joe Corporation. Kailangang mahanap ang dakilang doktor. Aba. Bakit nandito ka? Bahay mo ba to? Ang dami mong Saturday. Bakit? May hinahanap ka ba? Anong pakialam mo? Plano ko sanang gamitin ang pagkakataong ito para makuha si Joe Shuyu. Hindi ko akalaing sisirain ng lalaking iyon na si Li Feng ang plano ko. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, amo. Sa suporta ng pamilya Yang, mapapasain nyo rin si Joe Shuyu sa lalong madaling panahon. Hindi ba si Joe man iyon, ang anak ng chairman? Bakit ang dami niyang dalang tao? Nabalitaan ko na hinahanap nila, ang dakilang doktor na nagpagaling sa chairman. Ang sino mang mapipili, ay bibigyan ng malaking responsibilidad, dakilang doktor. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Nandito ako ngayon para makipagkita sa isang mahalagang tao. Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka rito. Kapag naabala mo ang mahalagang lakad ng pamilya Wang, hindi mo kakayanin ang ganti nila. Ako ang dakilang doktor. Ikaw.
Ang kakaibang sakit ni Binibining Joe kanina, ako ang nagpagaling doon. Nakumpirma na ng Binibini. Ang kakaibang sakit ni Binibining Joe, ay kagagaling lang talaga. Nang gumaling ang sakit na iyon, nandoon din si G. Woo. Ikaw pala si Woowen. Dahil dyan, tanggapin niyo po ang imbitasyong ito. Imbitasyon, tama. Bukas, sa Imperial Grand Hotel, magkakaroon ng pagtitipon kasama ang pinuno ng pamilya Wang. Ipakikilala ko kayo sa kanya sa oras na iyon. Sige, walang problema. Darating ako ng on time bukas. Mabuti. Ngayon, tiyak na aasenso na ang pamilya Wu namin. Li Feng. Binibining Joe, anong kailangan nyo? Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Iniligtas ako ng tableta mo kanina, 5 milyon. Ito ang 2 milyon at kalahati, ibibigay ko ang balanse bukas. 2 milyon at kalahati, iyan ang utang mo sa akin. Li Feng, Ate Ying. Pasensya na talaga. Dapat sana ay doon tayo sa pribadong silid na may markang Zong. Pero kinuha ito ng isang napaka-importanteng tao. Gayunpaman, inihanda ko ang VIP room para sa inyo. Importanteng tao. Sa totoo lang, ang pinuno ng pamilyang Wang iyon. Ah, ganoon ba? Walang problema. Kung ganoon, tuloy na tayo sa loob. Sige, Tara, lahat, maging alerto. Maghanda sa pagdating ng pinuno ng pamilyang Wang. Lahat, maging alerto. Maghanda sa pagdating ng pinuno ng pamilyang Wang. Aba, ikaw pala iyan. Nagkita na naman tayo. Talagang parang multo kang hindi umaalis. Ah, bakit? Matapos mong perahan ang tatay ko ng 50 milyon, may pambayad ka na, para kumain sa ganitong karangyang lugar. Anong perahan ang pinagsasabi mo, mga tauhan? Palayasin nyo siya rito. Hoy! Anong ginagawa nyo? Nandito rin kami para kumain. Anong karapatan nyo para palayasin kami? Li Feng. O kaya, sa ibang lugar na lang tayo kumain. Darating na ang pinuno ng pamilyang Wang. Ang mga katulad mo, na walang kwentang tao at hindi kilala, dapat lang napaalisin. Sugod. Sandali, teka lang. Man, huwag ka namang sumobra, Shuyu. Dapat alam mo kung gaano kaimportante ang pinuno ng pamilyang Wang. Para sa ating pamilyang Joe. Ilabas na ang taong iyan. Sige. Umalis na tayo. Li Feng, Ate Ying, pasensya na talaga sa nangyari. Kukunin ko lang ang sasakyan. Lilipat tayo ng makakainan. Ayos lang. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Pag-usapan na lang natin mamaya. May mga taong sadyang hindi nababagay. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Lumayas na kayo agad. Binibining Joe, sabi mo hindi kami nababagay sa mataas na lipunan. Yung tattoo mo na succubus, sa puson, nababagay ba iyon sa dignidad mo? Ikaw. Many Akis. Sinilipan mo ako. Ikaw, hindi kita sinilipan. Tiningnan ko iyon ng harap-harapan. Paano niya nakita ang tattoo sa katawan ko? Hindi ba't ang mga dakilang doktor lang ang may ganitong kakayahan ng golden pupils? Posible kaya? Na isa rin siyang dakilang doktor. Narito na ang dakilang doktor. Dakilang doktor. Dumating na ang dakilang doktor. Binibining Joe, hindi ba ako huli? Ano ba ang iniisip ko? Ang tunay na dakilang doktor ay nasa harap ko na. Paano namang magiging siya iyon? Ang taong ito ba ang dakilang doktor? Siyempre, magkakilala kami. Siyempre, kilala ko siya. Kahapon, noong ginagamot ko si Binibining Joe. Ang munting cute na ito, hindi ko alam kung anong klaseng tableta ang ipinakain niya, kay Binibining Joe. Kaya lalong lumala ang kondisyon ni Binibining Joe. Buti na lang at magaling ako. Kaya napagaling ko si Binibining Joe. Binibining Joe, naimbestigahan mo na ba ng maayos? Woowen. Alam ko namang wala kang hiya, pero hindi ko akalaing ganito ka pala kakapal ang mukha. Maliwanag na ako, ang nagpagaling kay Binibining Joe. Pero sinasabi mong ikaw. Gusto mo ba talagang pumulot ng mga tira-tira ng iba? Bakit hindi mo na lang din pulutin at kainin ang mga tira-tirang pagkain ko? Ikaw. Ikaw na bata ka, ang lakas ng loob mong insultuhan ang pamilya Wu. Hay nako. Kayo ang naghahanap ng sarili ninyong kahihiyan. Tama na. Ang isang tulad mong balasubes, magaling ka lang talagang manggulo. Mahilig kang umangkin ng dangal ng iba. Alam mo ba kung ano ang sasapitin ng nagpapanggap na dakilang doktor? Ngayon din, lumayas ka na sa harap ko. Sige, kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo. Iyon ay
May nakatagong kutsilyo. May malas na mangyayari. Munting cute, bakit hindi ka pa lumayas? Halika rito. Zay. Halika rito. Mag-ingat ka sa taong nakaitim na iyon. Huwag kang tumingin. Ang pinuno ng pamilya Wang, maaaring nasa panganib siya. Ngayon din, lumayas ka na sa harap ko. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Ate Ying, tara na. Siya ba talaga ang pinuno ng pamilya Wang mula sa Shancheng, na si Wang Changming? Ang Wang Changming na ito, hindi na siya magtatagal. Li Feng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hi. Hindi ako nangangahas na magsinungaling. Nakamamatay iyon, binibining Joe. Kung sasabihin ko sa iyong, mamaya lang ay sisanduan nila ako, nang may engranding karwahe para pabalaykan. Maniniwala ka ba? Naniniwala ako, tinulungan mo ako ngayong araw. Mamaya, bibigyan ko ang pamilya Joe ninyo ng isang malaking regalo. Malaking regalo. Pagpupugay sa pinuno ng pamilyang Wang. Tumayo kayo. Salamat po, pinuno ng pamilyang Wang. Tagapangulong Joe, nandito po, nabalitaan ko, nahanap mo na raw ang taong may golden pupils. Tama po. Xiaoman, bilisan mo, papasukin mo ang dakilang doktor. Mga tauhan, dalhin dito ang dakilang doktor. Narito na ang dakilang doktor. Tagapangulong Joe, Pinunong Wang. Ako po si Wu Wen. Ang kakaibang sakit ng panganay na si Binibining Joe. Ako po ang nagpagaling doon. Tama na yan. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Gamutin mo na agad ang aming pinuno. Gagamutin. Papaanong gagamutin? Kalokohan. Kung hindi, bakit ka pa namin ipinatawag dito? Wala namang sinabi ang pamilyang Joe, na magpapagamot sila sa akin. Bakit nakatunganga ka pa riyan? Bilisan mo at gamutin ang aming pinuno, dakilang doktor. Gamitin niyo na po ang inyong golden pupils, para gamutin ang pinuno ng pamilyang Wang. May hangganan ng pasensya ko. Kapag hindi niyo napagaling, ang aming pinuno, papatayin ko kayong tatlo bilang pambayad. Katie Walang Li, maawa po kayo. Wala po akong golden pupils. At lalong hindi po ako marunong manggamot. Joe Jengking, ano ba talagang nangyayari rito? Katie Walang Li, huminahon po kayo. Xiaoman, ikaw ang nag-imbita sa taong ito. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Hindi ba't sabi mo ay mayroon kang golden pupils? Hindi ba't sabi mo ang sakit ni Binibining Joe ay ikaw ang nagpagaling? Ang sakit ni Binibining Joe ay si Li Feng po ang nagpagaling. Kaya naman, si Li Feng ang tunay na may-ari ng golden pupils. Nasaan si Li Feng? Magpadala agad ng tao para dakpin at dalhin siya rito. Katie Walang Li, ako na lang po ang pupunta. Ako ang nagpaalis sa kanya kanina. Gusto kong bumawi sa pagkakamali ko, at pakiusapan siyang bumalik. Naku naman, Li Feng, 2 oras na tayong naglalaro. Ilang beses na akong natatalo. Sigurado ka bang magpapadala ng tao ang pinunong Wang para hanapin ka? Mag-focus ka na lang sa paglalaro mo ng chess. Ang dapat dumating ay darating. Sa wakas, nahanap din kita. Pakiusap, sumama ka sa akin pabalik, para gamutin ang pinuno ng pamilyang Wang. Li Feng, may trabaho na. Nagkamali ako kanina, naniwala ako sa mga kasinungalingan ng masamang taong iyon. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kapag hindi ka sumama sa akin pabalik, tapos na ang pamilyang Joe. Li Feng, ano ba? Mananalo na sana ako. Isa pa, Li Feng naman. Tama na muna yan. Ang pinuno ng pamilyang Wang, hindi natin siya pwedeng paghintayin. Sige na nga. Kaya kitang tulungan, pero kailangan mong pumayag sa 2 maliit na hiling ko. Napakasimple lang ng unang hiling. Humarap ka rito at sumigaw ng malakas. Si Li Feng ay sobrang gwapo at walang katulad. Dapat marinig ng lahat ng tao. Sa loob ng bintanang iyon, sige na. Hindi, Li Feng, nababaliw ka na ba? Sige na. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, ituloy na lang natin ang pagbaba. Si Li Feng ay sobrang gwapo at walang katulad. Hoy, anong klaseng ugali yan? Dapat ganito, tumingin ka sa akin.
Si Li Feng ay sobrang gwapo at walang katulad. Ganyan dapat, sige na. Si Li Feng ay sobrang gwapo at walang katulad. Magaling, hindi masama. Ano naman ang pangalawang kondisyon? Pangalawang hiling ba? Hayaan mo muna akong mag-isip. Ano bang meron ka? Wala akong interes sa airport, mong dibdib. Hindi ako interesado. Ikaw. Ang pangalawang hiling ba? Hindi ko pa naiisip ng maigi. Sasabihin ko na lang sa iyo pagbaba ko. Sige, huwag kang mag-alala. Ako, si Joe Man, ay may isang salita. Tungkol sa sinabi ko sa iyo kanina, tungkol sa assassin na bodyguard, naresolba mo na ba? Nako, nakalimutan ko. Ano? May assassin. Ginoong Wang, mag-ingat po kayo, mga tauhan. Ilabas niyo siya rito, pahirapan niyo para umamin. Mayor Domoli, kinagat niya ang kanyang dila para magpakamatay. Paanong nangyari ito? Ikaladkad ang bangkay palabas. Tiyak na may masamang balak dito. Tatay, Ginoong Wang. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Xiao Man. Paano mo nalaman na may magtatangkang pumatay sa Ginoong Wang? Si Li Feng po ang nagsabi sa akin. Iya. Sa madaling salita, ikaw pala ang itinakda. Ikaw ang itinakdang may-ari ng Golden Pupils, Mayor Domoli. Swerte lang siya, parang bulag na pas ang nakahuli ng daga, napagaling lang niya ang sakit ni Binibining Joe. Paano siya magiging taong itinakda? Dalhin niyo siya rito, Ginoo, mag-isip po kayong mabuti, dahil nalaman niya ang tangkang pagpatay sa akin. Naniniwala ako, na kaya rin niyang pagalingin ang sakit ko, dalhin niyo siya rito. Li Feng. Nagpupugay po sa Ginoong Wang. Bata, napakayabang mo ah, nakaharap mo na ang aming pinuno pero hindi ka pa rin lumuluhod. Hayaan mo na, bata, tandaan mo ito, kapag hindi mo napagaling ang aming pinuno, mamamatay ka pati ang buong pamilya Joe. Pero kapag napagaling ko siya, gusto kong mamatay ang pamilya Wu. Nababaliw ka na ba? Idadamay mo pa ang pamilya Wu namin. Iya, bata, ang buhay ng buong pamilya Joe ay nasa iyong mga kamay na. Huwag kayong mag-alala. Ang masamang enerhiya ay nakabalot. Ang master ng kaluluwa ay nagpapalayas ng espiritu. Ang ugat ng karamdaman ay nasa dibdib mismo. Ang masamang enerhiya ay nakabalot. Ang master ng kaluluwa ay nagpapalayas ng espiritu. Ang ugat ng karamdaman ay nasa dibdib mismo. Kunin ang mangkok na ito, at ibaon ito ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa. Hali kayo rito. Ginoong Wang, ano po ang nararamdaman ninyo? Mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi na masakit ang buong katawan ko. Napakabuti naman, Ginoong Li. Ikaw nga ang itinakda ng tadhana, gumana nga. Paano nangyari iyon? Napagaling niya nga talaga ang pinuno ng pamilya Wang. Pinuno. Katie Walali. Sabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Tingnan mo ang ginawa niya sa pinuno ng pamilya Wang. Anong gagawin natin ngayon? Ang lakas ng loob mong magpanggap na taong itinakda. Katie Walali, pakisuyo, mag-utos na kayo agad. Sa kasalanang pagtatangkang pumatay sa pinuno ng pamilya Wang. Bitayin na siya agad. Hindi maaari. Katie Walali, dapat man lang bigyan si Li Feng ng pagkakataong magpaliwanag. Masamang balita, Katie Walali, napapaligiran na tayo. Wala na kayong pagkakataon. Yang Jinglong, nasa Shancheng ka. Hindi ito ang pamilya Yang ng Shangjing. Hindi ka pwedeng maghari-harian dito, Zhou Zhengqing. Akala mo ba sa kakaunting tauhan mo ay matatalo mo ang pamilya Yang ng Shangjing? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang mga basurang inilagay mo sa labas ay matagal nang nilinis ng mga tapat na kawal ng aking pamilya Yang Jinglong. Anong balak mong gawin? Huwag mong sabihin, balak mong saktan ang pinuno ng pamilya Wang. Hindi
Hindi, baligtad ang sinasabi mo, Zhou Zhenqing. Kayo ang gustong pumatay sa pinuno ng pamilya Wang, at narito lang ako para protektahan siya. Pangatlong kapatid, bakit ka sama-sama sa kanila? Wala ka na bang respeto sa mga ninuno ng pamilya Zhou? May gana ka pang banggitin sa akin, ang mga ninuno ng pamilya Zhou. Ang matandang hakluban na iyon, kahit maliit na bahagi ng kumpanya ay ayaw ibigay sa akin. Itinuturing ba niya akong anak ng pamilya Zhou? Ngayon, ipakikita ko sa inyo, ang kinahihinatnan ng mga kumakalaban sa akin. Tunay kang ang anak na walang utang na loob. Hoy, bata, anong ibig mong sabihin? Ang asawa mo ay akin na. Ayaw na niya sa iyo. Ano pang pinaputak mo riyan? Li Feng, makinig ka. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Mabuti pang, lumayas ka na ng malayo. Huwag kang hamarang sa paningin ni Young Master Zhou. Ginoong Zhou, siya ang taong hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Sige na. Malapit na ang oras. Ikaw na munting cute. Wang Changming, oras na para ihatid ka sa kabilang buhay. Wu Wen. Maganda ang ginawa nyo sa pagkakataong ito. Matagumpay ninyong napigilan ang munting cute na ito, Wang Changming. Ngayon, ihahatid na kita sa hukay. Sino ang may lakas ng loob? Protektahan ang pinuno. Pangatlong kapatid, balak mo ba talagang gawin ito? Alam mo ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Zhou? PWE, anong kalokohang pamilya Zhou? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung hindi lang dahil sa ari-arian ng pamilya Zhou. Sa tingin mo ba makikasama ako, sa inyong mga mababang uri ng tao? Ang lalaki ko ay si Yang Jinglong. Mula sa pamilya Yang ng Shangjing, dumating na ang takdang oras. Sugod. Sino ang may ganyang kalakas na loob, na maghasik ng gulo sa teritoryo ko? Matandang Ginoong Zhou, bakit kayo narito? Matandang Ulyanin. Wala ring silbi ang pagpunta mo rito, dahil gusto mo ring mamatay. Sige, pagbibigyan kita. Suwail na anak. Kaiya-hiya. Akala nyo ba talaga ay mahina ang pamilya Zhou? Yang Jinglong. Ang mga kasabwat mong aso ay nalipol ko na lahat. Kung matalino ka, sumuko ka na lang ng mahinahon, at harapin ang hatol ng batas. Iposas at ilabas ang mga hayop na iyan. Ano naman ngayon? Matatapos na ang lahat ngayong araw. Siguradong patay na ang matandang ulyanin na ito. Masama ito, Zhenqing. Anong nangyayari rito? Ang taong itinakda ng tadhana, bakit hindi pa gumagaling ang pinuno ng pamilya Wang? Bata. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming pinuno. Imposible ito. Malinaw na ginawa ko ang. Bakit umabot ang lason sa Yintang Point? Bilis, kuhanin ang mga karayom. Bata, ano pang balak mong gawin? May natitira pang masamang enerhiya sa loob niya. Nakabara ito sa kanyang Yintang Point. Karayom lang ang makakapaglabas ng masamang enerhiyang ito. Huwag kang umasa. Hindi ko hahayaang hawakan mo ang aming pinuno kahit bahagya. Ikaw na batang nagtatangkang pumatay sa pinuno. Pamilya Zhou ang nagdala sa inyo rito. Kung may mangyaring masama sa aming pinuno, pagbabayaran ko kayong lahat ng inyong mga buhay. Mayor Domo Lee. Ngayon, kritikal na ang sitwasyon. Bakit hindi natin hayaang subukan ni Li Feng? Bata. Alang-alang sa respeto kay matandang Ginoong Zhou, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung gayon, bilisan nyo ang pagkuha ng mga karayom. Kailangang gamitin ang 99 return tayang acupuncture. Ano? Ang Jiu Huiyang na mga karayom. Daan-daang taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kaalamang iyan. Kahit anino ng mga karayom na iyon ay hindi ko pa nakikita. Paano ko iyon maibibigay sa iyo? Kung ganoon, anong gagawin natin? Li Feng, wala akong pakialam. Nangako ka sa akin na pagagalingin mo ang pinuno ng pamilyang Wang. Hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo, Li Feng. Umalis ka riyan. Tutuloyin na kita. Ate Ying, bakit ka napadpad dito? Li Feng, ito ang mga huiyang na karayom na kailangan mo. Bilis, gamutin mo na ang pinuno ng pamilyang Wang. Salamat. Bakit hindi pa rin nagigising ang pinuno ng mga Wang? Mayor Domo Lee, ang manloloko ay manloloko pa rin. Kahit mayroon pa siyang Jiu Huiyang na mga karayom, hindi pa rin niya iligtas ang pinuno ng mga Wang. Pinapayuhan kita. Palayasin mo na siya agad at patawan ng parusa. Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Tigil. Huminto kayo. Sinong magtatangkang gailan gawin ang aking tagapagligtas? Kung hindi nyo lang hinarang ang panggagamot ni Ginoong Lee, kanina pa sana ako nagising.
Nagkasala po si Ming. Handa po akong tanggapin ang parusa. Sandali lang. Puno ng dugo ang espada mo. Itago mo na iyan agad. Masyadong nakakatakot. Salamat po, Ginoo. Paano itong nangyari? Ang matandang hakluban na ito, buhay pa rin siya. Dahil gising na ang pinuno ng mga wang, isa itong malaking kagalakan. Hindi ko na kailangang magtagal pa rito. Aalis na po ako, Palem. Sandali lang. Naaalala ko, may pastahan tayo kanina. Kapag napagaling ko ang pinuno ng mga wang, kayong pamilyang Wu, ay dapat mamatay, Li Feng. Kuya Feng. Hindi mo naman ako papatayin dahil lang sa pagpapanggap ko sa pagkatao mo, di ba? Huwag mo naman akong tapusin. Huwag muna nating pag-usapan iyan. Ang pakikipagsabuatan mo kay Yang Jinglong, at ang pagpapanggap mo bilang ako, pati na ang paglalagay mo ng kulam kay Binibining Joe. Ang lason ng kulam sa katawan ng tao, ay halos ikamatay na niya. Kaya pala sumasakit ang tiyan ko noon. Dahil kinulam niya ako. Kaya pala sumasakit ang tiyan ko noon. Dahil kinulam niya ako. Tama iyan. Binibining Joe, naaalala mo ba noong tinanong kita, kung may nangyari ba sa inyo sa kama, napagtanto ko kinalaunan, na ang basurang ito, ay pinaghalo ang kanyang likido at ang kulam. Para itanim sa iyo ang kulam ng peach blossom, likido. Ibig bang sabihin? Ano ba ang kulam ng peach blossom? Naku naman. Ang tanda mo na. Hindi mo pa alam iyan. Paano ko naman malalaman iyan? Kapag tinamaan ka ng kulam ng peach blossom, mababaliw ka sa pagmamahal sa kanya. Hindi ka na makakaalpas pa. Wu Wen. Gumamit ka ng ganyang kaduming paraan. Wala ka talagang kahihiyan. Nabulag ako ng tukso. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Gunggong ka talaga. Dahil hindi mo mapigilan ang Katie ng katawan mo, ako na mismo ang tatapos, para wala ka nang maging problema pa. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa, sinarahan ko lang ang isa sa mga acupuncture point mo. Simula sa araw na ito, hindi ka na ituturing na isang lalaki. Hindi na ako lalaki, mapuputol na ang lahi ng pamilya Wu. Mga tauhan, ikaladkad palabas ang maruming basurang ito. Hindi maaari, hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Mga tauhan. Ang mga traidor na ito. Iposas at ilabas sila. Hindi. Imposible ito. Nilason kita. Walang sino man ang makakagamot niyan. Paano ka nagising? Ang gumagawa ng masama, sa huli ay mapapahamak din. Yang Jinglong. Ang pamilya Yang nyo. Tapos na kayo. Ialis na sila. Mahal. Wala kaming ginagawang masama ni Zhou Yunlong. Sa totoo lang, malinis ang konsensya namin. Buntis ako sa anak mo. Magsama na tayo ng maayos simula ngayon, pwede ba? Zhao Kemeng. Abot-abot na ang ebidensya. Nagawa mo pang magsinungaling. Tapos na tayo. Mahal, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Daladala ko na talaga ang anak mo ngayon. Ikaladkad ang babaeng ito palabas. Sinasaktan ng buntis. May nananakit ng buntis dito. Kayong dalawang makasalanan. Kung hindi nyo ako hahayaang sumaya, huwag na rin kayong umasang magiging maayos ang buhay nyo. Ate Ying, mag-ingat ka. Li Feng, Li Feng. Li Feng, gumising ka. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Li Feng, bilis, ilabas na siya. Li Feng. Iya. Ang pinakamalaking pagsubok sa buhay niya ay nalampasan na. Kampante na ang loob ko. Sige na. Isang magandang buhay ang naghihintay sa inyo. Salamat. Pangako ko sa iyo, basta't gumising ka lang, pakakasalan kita, Li Feng. Totoo ba? Sa harap mismo ni Ginoong Wang, hindi ka na pwedeng magsinungaling pa. Li Feng, nagawa mo pa akong lokohin, ha? Hindi na kita kakausapin. Sige. Tunay ngang ang mga nagmamahalan ay nagkakatuluyan sa huli. Iya, I hope. Binabati ko kayo. Salamat po, pagbati rin sa inyo, sa inyong lahat. Ipinapahayag ko, na ang pamilya Wang, ay maglalaan ng 20 bilyon, para sa pag-unlad ng Nanzhou. I hope. Ang magandang buhay mo, nagsisimula pa lamang.